Sinabi sa akin ng kagandahan ng paaralan. Nagpatato siya ng rosas sa likod. Tanging ang lalaking pakakasalan niya lang ang makakakita sa pamumukadkad nito. Pero pagkatapos naming ikasal, lagi siyang tumatanggi. Kaya para makuha ang puso niya, nakuko ang lahat ng gawaing bahay. At sinigurado kong laging maayos ang aming bahay. Kahit noong nalaman kong may cancer ako, mag-isa lang akong palihim na nagpakimo. Hanggang sa ikatlong araw pagkamatay ko, saka lang natagpuan ng kapitbahay ang bangkay ko. At sa mga sandaling yun, si Jiang Xi ay nasa entablado, tumatanggap ng Nobel Prize. At sinabi niya sa buong mundo, ipinagkasundo lang ako ng pamilya ko sa aking asawa. Walang pag-ibig sa pagitan naming dalawa. Nang imulat kong muli ang aking mga mata, bumalik ako sa ikatlong taon ng aming kasal. Sa buhay na ito, mabubuhay ako para sa sarili ko. Sa buhay na ito, kailangan kong hindi maintindihang text. Ba't ka na parito? Nasaan ang pagkain? Hindi na ako magdadala ng pagkain simula ngayon. Diyan ka na lang sa kantin kumain. Bakit? Hindi masarap ang pagkain sa kantin. Alam mo naman yan. Simula ngayon, mga problema mo, ikaw na ang bahala. Lucien, sandali. Ginoong Lucien, 22 anyos ka na. 3 taon ka ng kasal. Sigurado ka bang kukuha ka ng college entrance exam? Oo, sigurado ako. Mahigit 10 taon nang itinigil ang college entrance exam. Ngayong taon lang ito ibinalik. Ang mga nagpapalista ay puro mga kabataang nasa 17 o 18 anyos. Sa edad mong yan, at may pamilya ka na, makakapag-focus ka pa ba sa pag-aaral? Sir, buo na po ang desisyon ko. Tungkol naman sa pamilya ko. Ako na ang bahala. Feel-upan mo na. Singhua, Chinese Department. Aba, ang taas ng pangarap mo. Sige na, umuwi ka na at maghintay ng abiso. Salamat po, teacher. Unang hakbang. Anong nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Wala naman. Naging abala lang ako kamakailan. Abala saan? Bakit mo binabasa ang mga yan? Nagbabasa ng libro, nag-aaral. Anong mapapala mo sa pag-aaral niyan? Hindi pa ba sapat ang mga gawain dito sa bahay para maging abala ka? 1 linggo mo na akong hindi dinadalhan ng pagkain. Hindi mo na rin ako hinihintay sa gabi. Nagtatampo ka ba? Hindi ako nagtatampo. Naisip ko lang na may mga bagay na dapat nang magbago. Bihira lang magtampo ang batang yan na si Lucien. Siguradong may sama siya ng loob. Kaarawan ng batang yan noong mga nakaraang araw. Naghanda siya ng 1 buong mesa ng pagkain. Naghintay siya hanggang hating gabi. Pero ni Anino ni Professor Jiang, hindi nagpakita. Kahit sino naman, sasama ang loob, di ba? Hindi ako nagse-celebrate ng birthday ng iba. Kung may ganoong oras ako, nakatapos na sana ako ng isang set ng data comparison. Yung 2 movie ticket na bigay ng opisina. Isasama kita para manood. Simula bukas, babalik na sa dati ang lahat. Hindi ako sasama. Bakit hindi? Matutulog na ako. Magbihis ka. Aalis tayo ngayon din. Sa nakaraang buhay ko, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong naranasan ang ganitong eksena. Ang mga desisyon na sinasabi niya, wala akong magawa kundi ang sumunod. Pero sa pagkakataong ito, sinabi ko na, hindi ako pupunta. Lucien, nababaliw ka na ba? Pumunta ka man o hindi, kailangan mong pumunta. Mali pa rin ang data na to. Tumingin ka sa daan. Alam ko. Mag-ingat ka, Gaya nga ng inaasahan ko. Para sa kanya, mas mahalaga pa rin ang mga data na yun kaysa sa akin. 1, 2.
Gising ka na pala. Nagbilin si Professor Jiang bago siya umalis. Mayroon daw siyang emergency experiment. Inutusan niya kaming sabihin na alagaan mo raw ang iyong sarili. Bayad na ang mga gastusin sa ospital. Nasa bedside table ang mga meal ticket. Nasa unang palapag ang kantin. Hindi ba't ganito rin naman sa nakaraang buhay ko? Naaksidente ako. Pumunta siya para sa eksperimento niya. Sumailalim ako sa operasyon. Pumunta siya sa meeting niya. Dumalaw ako sa puntod ng mga magulang ko. Pumunta siya para tanggapin ang parangal niya. Napakalaki ng mundo niya. Napakalaki, na kayang pagkasihin ang buong kalawakan. Samantalang ang mundo ko, ay napakaliit, na siya lang ang nag-iisang kasya. Ay, oo nga pala. May sulat para sa inyo. Inilagay ko na sa bedside table. Nagtagumpay ako. Sa wakas, nakapasa ako. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Mag-ingat ka, baka mapasok ka. 2 oras ko yang pinakuluan. Ang dami mong arte, hindi naman ito malubhang sakit. Kahit na, kailangan mo pa ring magpalakas. Ikaw kaya ang haligi ng pamilya natin. Ginoong Lu, bakit hindi dumadalaw ang asawa mo nitong mga nakaraang araw? Busy siya. Kahit gaano pa ka-busy, hindi dapat pinapabayaan ang pamilya. Tingnan mo yung kapitbahay. Bawat tao, may kanya-kanyang tadhana. Ale. Kasama. Ang dami niyan, ha? Aalis ka ba ng malayo? Oo, papuntang Jing City. Anong gagawin mo doon? Mag-aaral. Ang galing. Sa edad mong yan, nakapasa ka pa sa universidad. Hindi madali yan. Salamat. Ate, gusto ko sanang i-check ulit sa'yo itong data. Tapos ililibre na rin kita. Salamat, ha? Sige. Bayaw, nagkataon naman. Bayaw, anong nangyari sa binti mo? Wala to, mabuti naman kung ganun. Ililibre ko si ate kumain. Huwag kang mag-isip ng kung ano, ha? Wala naman akong iniisip na masama. Kumain lang kayo. O-order ako ng para sa akin. Napos ba ang kamay mo? Para sa mga researcher, kamay ang pinakamahalaga. Hindi. Okay lang, ate. Kaunting pas lang sa balat. Okay lang talaga. Bibili ako ng gamot para sa'yo. Excuse me po. Pwede po bang makahingi ng gamot para sa pas? Ha?